Okay, good evening. Para sa akin, opinion ko to. Para sa akin, si Digong po, Duterte, ay isang anti-Christ. Anti-Christ po siya. Kita niyo naman kung paano niya bugal-bugalan, binastos, pagtawanan si Jesus Christ. Anti-Christ po siya. Maniwala kayo, anti-Christ. Ang pamilya Duterte, walang Diyos po yan sila. Walang Diyos. Oo. Tapos, pinuno siya sa demonyo dito sa Pilipinas. Siya po ang leader sa demonyo dito sa Pilipinas po. Si Duterte po ang leader sa demonyo dito sa Pilipinas. At ang mga member niya, kayong mga DDS. Oh, kayo po ang member sa Antichrist ni Duterte. Kayo po, lab na lab kayo niya si Digong. Si Digong na binastos si Jesus Christ, pinagtawanan. Wala po siyang Diyos. Hindi siya naniwala ni Jesus Christ. Antichrist po siya. Biruin mo, sinabihan pa niya si Kibuloy, "You are the Son of God." Tanawar kong kabuang. Tanawar kong kabuang anak, tawhanan na. Mga DDS, pagmata na mo, antichrist po si Digong. Ang pamilya niya antichrist. Ayaw mo paniwala sa baba ni Sara Duterte. Remember, anong sabi niya? Akin na to, ayaw ko nang bumaba. Sisiraan ko kayo. Totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo, wala akong pakialam. Pagmata na yung taon mo mga DDS, nakasabot mo atong statement niya? Yung linya na yun? Sisiraan ko kayo. Totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo, wala akong pakialam. Napakalinaw. Napakalinaw na ang mga sinasabi niya ay hindi po totoo. Antichrist po siya. Nabudol mo sa kanyang peke na peace and order. Nabudol mo. Nahaylo mo sa Bisaya pa, nahaylo mo. Unti-unting nakuha nila ang imong kalag. Ang peke na peace and order. Nahaylo mo. Antichrist ang mga Duterte. Ang mga member, hindi nyo alam, member po kayo. Mga DDS, member po kayo sa Antichrist ni Duterte. Kita mo, lab na lab ninyo si Duterte. Bugal-bugalan, kita nyo paano magbugal-bugal si Duterte ni Jesus Christ. Karon, asa na siya? Kulong. Pati sinabihan niyang, "You are the Son of God." Kulong. Mabulok sana kayo sa kulungan. Okay, Senador Trillanes, go, go, go. Ikulong ang mga antichrist. Ikulong ang mga antichrist. Kasuhan mo ang mga antichrist. Alam niyo po mga kababayan, hindi ko po masisisi si Kuya kung bakit ganyan na po yung kanyang conclusion kay Duterte or sa pamilya po ni Duterte. Dahil ang dami pong pinakita ni Duterte ng mga senyales na talaga naman nagpapakita ng pagiging antichrist po. Alam naman po natin pare-pareho kung paano niya minura, binastos at kung ano-anong salitang masama ang sinabi niya kay Jesus Christ, pati po sa Bible, pati po kay Lord. Kung paano niya binastos ang Last Supper, pati crucifixion, si Pope Francis, kung di ako nagkakamali, si Pope Francis yon, ang Catholic Church, at kung paano niya binalahura basically, no? Yung mga pare, may pagbabanta pa yata kung di ako nagkakamali. Yung mga pronouncement niya, sinasabi niya na isasama niya yung kanyang mga supporter sa impyerno. At patatalsikin niya doon si Satanas. Siya daw yung papalit, no? At magsasama-sama. Magkikita-kita daw sila doon ng mga supporter niya. And then si Sara Duterte, sabi ni Sara,
pagdating daw sa impyerno, siya pa rin daw yung presidente. Nakita niyo naman po yung mga video na yun, ano? At saka yung pagiging violente nila sa salita at sa gawa, mga kababayan. Si Duterte naman umamin, meron daw siyang pinatumba or tinumba niya, mismong siyang gumawa, no? Alam niyo yun, yung mga nakakakilabot at saka talagang malagim na pag-amin niya, na para bang siya yung hari ng mundo, nagagawin niya kung anong gusto niyang gawin, kung gusto niyang magtumba ng tao or pumatay, no? Hindi ko masabi yung ano eh. Pero yung po yung sinasabi niya, siya mismo ang nagsasabi, umamin siya, no? And yung pagiging violente nga niya, na para bang kill ang nangyari nung siya yung presidente. Wala pong takot sa Panginoon. Walang pakialam kung may mga inosenteng nadadamay. Kaya hindi ko po nasisisi or masisisi si Kuya kung bakit nagkaroon na siya ng ganyang conclusion. Kahit hindi lang naman po kami nakakakita, I'm sure kayo din, narinig nyo, nakita nyo yung mga video ni Duterte na nagpapakita ng parang sandali, parang mali na ito sa paniniwala nating mga Pilipinong Kristiyano. Hindi po ba? Kaya maraming na-disappoint, na-turn off sa kanya nung pinamalas niya yung ganung ugali at salita sa publiko na kahit mga supporter niya nag-withdraw. Umamin kayo mga kababayan, kung kayo dating supporter ni Duterte, ilagay niyo sa comment section, kayo ba ay na-disappoint sa kanya nung narinig nyo yung mga sinabi niya against kay Jesus Christ, sa Bible, sa Lord, sa Last Supper, sa Crucifixion, sa Catholic Church, kay Pope Francis? Umamin kayo. Isa ba yun sa mga reasons kung bakit umayaw na kayo sa pagsuporta sa kanya? Kasi mga kababayan, hindi po biro yun eh. Nakakakilabot sa totoo lang. Tapos wala siyang respeto sa mga babae. At marami pang iba, maraming senyales or mga proof, no? Kagaya na lamang ng video ni Polong na parang siya yung hari, no? Na inuundayan niya ng matalim na bagay yung lalaki dun sa video na parang walang pakialam. Habang nakapalibot, nakatingin yung kanyang mga security guard or bodyguard. Sabi ko parang grabe naman ang tingin nila sa sarili nila na parang pag-aari mo yung buhay ng kapwa mo. Nakakatakot po talaga at nakakilabot. Kaya talagang bilib ako kay Senator Trillanes dahil napakatapang niya na bumabangga at lumalaban sa Duterte camp. Hindi lang, imagine mag-isa si Senator Trillanes, parang buong Duterte camp kinalaban na niya. Bongo, Sara, Pulong, Bato, Duterte, at kung sino-sino pa. So talaga pong, ayan, yung mga tao nagsasalita na, nakita nila, na-realize nila. Sa totoo lang, hindi naman ako masyado naniniwala dun sa devil's number, ano? Pero parang 666 kasi. 666 kasi nanalo noong 2016. Binoto ng 16 million Pilipino bilang 16th president. So lahat ng number na nasa huli, 666. Hindi ko sure kung totoo yung mga ganyang devil's number, no? Pero kung totoo yan, eh baka nga. Kasi 2016, 16 million Filipino voted him and 16th president. So 666 mga kababayan. Kaya hindi na po ako nagtataka, no, kung bakit ako nakakakita ng mga ganitong kababayan natin na nagsasabi ng mga ganyang bagay. Marami pang bagay na nagpapakita ng nakakatakot at nakakakilabot, no, na mga ginawa ni Duterte. Na talagang mapapaisip ka. Sasabihin mo sa sarili mo, dapat pa ba akong sumuporta dito sa mga taong ito? Si Kibuloy na lamang inappoint yung sarili niya bilang appointed son. Saan ka nakakita ng ganun? Tapos, ito, yung mga senador pa na mahilig mag-preach at mahilig gumamit ng mga Bible verses, mga kaalyado ni Duterte, mga kababayan. Talagang nakakakilabot po, no? Yun na lamang mga kasong isinampalaban kay Kibuloy. Mabibigat yon. Kung mapapatunayan totoo yon, gawain ba yan ng isang pastor? Ng isang appointed son? At ito pa, yung mga taong nakapalibot, economic advisor, at kung sino-sino pa na nakapalibot kay Duterte, di umani yung mga D-Lord at mga gambling lord at mga di umani sindikato. Kaya ang lala ng korupsyon ng panahon niya. Parang sa totoo lang, in my opinion, at hindi lang ako nagsasabi nito, para tayong pinamunuan ng isang gobyernong sindikato ng panahon ni Duterte, mga kababayan. So yun lang, kayo po, anong masasabi niyo po sa binahagi ni Kuya at sa mga na-witness nyo na ginawa, sinabi at pinamalas ni Duterte sa publiko na nagpapakita ng pagkontra sa paniniwala natin bilang mga Kristiyanong Pilipino? Ilagay niyo po sa comment section. Salamat po sa inyong panonood.